Ang digmaan sa Ukraine ay nagpapakita na parehong may hawak ang Russia at Ukraine ng mga pinaka-advanced na sandata. Ang larangan ng labanan ay pinupuno ng mga makabagong drone, kahit na hindi ito halata sa itsura, mga sopistikadong air defense network at mga precision-guided na bala. Iyon, sumasagisag sa mga dekada ng inobasyon sa militar ng Unyong Soviet at NATO. Gayunpaman, sa aktwal na labanan, isa sa pinaka-maaasahang gamit ng magkabilang panig ay isang simpleng kagamitan mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga PAIN o peking sandata na idinisenyo para iligaw ang mga puwersa ng kalaban. Ang mga inflatable na PAIN ay nagkakaroon ng mas malaking papel sa estratehiya ng depensa ng Ukraine. Makikita mo, maaari itong magdulot ng $milyong na pag-aaksaya ng bala sa Russia bawat buwan. Ang PAIN na ginagamit ng mga Ukrainian ay simple, kaya't kahit general bago pa ang ikalawang digmaang pandaigdig ay agad ito makikilala. Sa 2025, pinapatunayan nilang kasing epektibo sila ng lahat ng AI at autonomous systems na inilabas ng Russia sa problema. Para bigyan kayo ng kaunting kasaysayan tungkol sa mga PAIN, noong 1974 sa Operation Fortitude, gumamit ang mga alyado ng inflatable na tangke at peking eroplano para linlangin ang Nazi Germany na ilipat ang kanilang puwersa sa maling lugar. Bago ang pagsalakay sa D-Day, ginamit ang tinatawag na Ghost Army sa mahigit 20 iba't ibang larangan ng labanan noong ikalawang digmaang pandaigdig upang palabasing mas marami ang bilang ng mga alyado at mapilitan ang mga Aleman na magduda at magbago ng kanilang plano. Noon, naging epektibo ang panlilinlang dahil sapat ng malinlang ang mga tagamasid sa lupa at mga eroplanong paniktik mula sa malayo. Dahil sa drone technology na nagpapadali sa pagtukoy ng target mula sa himpapawid, maiisip mong di na kailangan ang mga panlinlang. Kung mas malinaw na nakikita, dapat mas madali na silang mabisto, di ba? Mas pinalakas ng makabagong drone ang panlinlang. Hindi kabaligtaran. Dito lumilitaw ang talino ng Ukraine. Si Viktor Talinov ang namamahala sa kasalukuyang arsenal ng mga inflatable panlinlang ng Ukraine. Hindi siya nagsimula sa industriya ng depensa. Eksperto siya sa inflatable sports equipment, hot air balloon, at mga inflatable kastilyong pambata. Nagamit niya ang kanyang kasanayan para gumawa ng kapani-paniwalang replika ng kagamitan noong huling bahagi ng Soviet. Ginamit ang mga kagamitan ng puwersang Ukrainian, pati ng British at US, sa pagsasanay at pagpaplano ng operasyon. Kaya bakit napakahalaga ng mga PAIN? Una, kailangan muna nating harapin ang malaking issue ng pagkakaroon ng mga ito. Bagamat may sapat na supply ang Ukraine ng mga sandatang mula pa noong panahon ng Unyong Soviet, unti-unti namang nababawasan ang kanilang mga tangke dahil sa digmaan. Bagamat mas nais ng puwersa ng Ukraine na magkaroon ng totoong tangke para sa opensiba o laban sa paparating na tropa, sumusuporta rin ang sitwasyon ng labanan sa isa pang opsyon. Dahil sa malawakang paggamit ng drone sa digmaan, naging kapansin-pansing target ang mga tangke para sa mga kumpol ng drone dahil walang kakayahang magpalit ng bagong tangke mula sa pabrika. Ginagamit ng Ukraine ang peking tangke para akitin ang mga drone ng kalaban na maglunsad ng mga pag-atake, na magbubunyag sa kanilang lokasyon at mangangailangan ng suportang lohistika para maisagawa. Tiyak na nakakatulong ang ekonomiya ng hakbang na ito. Bagamat walang tiyak na datos kung magkano ang bawat PAIN, karamihan sa mga pagtataya ay nagsasabing nasa mababang 4 na numero ang presyo nito. Ibig sabihin ay mga $1,000. Ihambing mo yan sa totoong M1 Abrams na nagkakahalaga ng humigit kumulang $9 hanggang $13 milyong para sa makabagong export. Ang M270 Multiple Launch Rocket System or HIMARS ay nagkakahalaga rin ng milyon bawat launcher, pero gumagamit ng inflatable dummy kaysa totoong tangke. Ipinapakita ng Ukraine na mas malaki ang kanilang budget at kakayahan sa pagbabanta sa mahalagang bahagi ng front, kaya napipilitang maglaan ng resources ang Russia at kinakagat ng Russia ang PAIN. Paulit-ulit na naglalabas ang mga news outlet ng drone footage na sinasabi nilang malalaking tagumpay sa labanan. Maraming video ang nagpapakitang tinatamaan nila ang mga mahahalagang sandata ng Ukraine, pero hindi lahat ng tagumpay na iyon ay totoo. Inflatable decoy lang pala ang mga iyon. At alam natin ito base sa paraan ng pagkakakunan at pagpapakita ng mga Ruso bilang tagumpay.
Sobrang perpekto ang tama at ang pinsala. Kalaunan, napansin ng Russia na decoy lang pala ang tinamaan nila. Ngunit nanaig ang propaganda kaysa makatotohanang pag-uulat, kaya naihatid ang maling balita sa masa ng bansa. Samantala, ang mga totoong sandata ng Ukraine ay nasa ibang lugar, ligtas at handang magpatuloy sa operasyon. Umepekto ang pain dahil sa kawalang katiyakan. Kahit magduda ang Russian drone operator na peke ito, nagiging sandata pa rin ang pag-aalinlangan. Sabi ni Talinov, ang pagdududa ay nagpapabagal sa desisyon at nakakaabala sa operasyon. Dapat itanong ng Russian drone operator sa sarili, ito ba ay decoy o hindi? Dapat ko ba itong paputukan? Dapat ba akong tumawag ng airstrike? O dapat ko bang lampasan at maghanap ng mas magandang target? Bawat segundong ginugol sa pag-iisip ay isang segundo. Hindi gumagawa ng reconnaissance o plano ng atake ang operator. Kapag nagko-coordinate ka ng mga operasyong militar sa daan-daang milya ng frontline, ang ilang segundo ay nagiging oras at ang mga oras ay nagdudulot ng pagkawala ng momentum. Pinalalakas pa ng Ukraine ang epekto nito sa madalas na paglilipat ng mga pain sa iba't ibang lugar, katulad ng paglipat nila sa tunay na sandata. Lalong pinalalakas nito ang ilusyon. Nakikita ng mga intel analyst ng Rusya ang galaw at tila totoong tactical na paglipat ito. Akala nila totoong target ang sinusubaybayan nila, pero pain lang pala sa paligid ng labanan ang sinusundan nila. Karamihan sa mga inflatable na sistemang ito ay naitatayo sa loob ng ilang minuto, kaya nababawasan ang panganib sa mga tauhan ng Ukranya. Ibig sabihin din nito, maaari silang madaling ilipat, kaya mas mahirap para sa Rusya ang pagtukoy ng target. Ang inhinyeriya sa likod ng mga pain ay sopistikado rin. Marami sa mga ito ay may built-in na pinagmumulan ng init na parang tunay na sasakyan kapag tiningnan gamit ang thermal imaging o targeting scopes. Kaya ang drone operator na gumagamit ng thermal sensors ay nakakakita ng heat signature na tulad ng sa totoong makina ng tangke. Dahil sa itsura nito at ang likas na stress sa drone operations, madaling maisip kung paano maloloko ang mga operator. Kung mukhang tangke at gumagalaw na parang tangke, bakit hindi mo iisipin na tangke ito? Ang mga sumunod na version ay lalo pang pinalawak. Ayon sa ulat, ang mga inhinyerong Ukranyano ay naglalagay ng smoke generator na ginagaya ang usok ng makina at elektronikong bahagi na naglalabas ng pekeng signal sa radyo o radar. Ang pain na iyon ay magmumukhang totoo rin sa radar system. Para makilala ito mula sa totoong sandata, kailangan mo talagang lapitan. At iyan ay isang bagay na nag-aatubili ang mga puwersang Ruso na gawin at hindi rin papayagan ng mga puwersang Ukranyano na mangyari iyon. Ginamit din ng Rusya ang ganitong paraan dahil hindi naman sikreto ang konseptong ito. Naglagay sila ng mga inflatable fighter jet sa mga paliparan sa Hilaga at pekeng tangkeng T-72 sa Ukranya. Pero itinuturing ng mga kanluraning analysts na hindi gaanong kapani-paniwala ang bersyon ng Rusya. Kulang sila sa atensyon sa detalye, sopistikasyon sa inhenyeriya, at matinding dedikasyon sa panlilinlang na ipinakita ng Ukraine. Isa itong halimbawa kung paano nalalampasan ng Ukraine sa inobasyon ang mas malaking militar. Ang talino ng estratehiya ng Ukraine sa mga pain ay hindi lang sa mismong pain, kundi sa pag-angkop nito sa mas malawak na sistema ng low-tech na solusyon na unti-unting nagpapahina sa rekurso ng militar ng Rusya. Epektibo man ang mga pain, bahagi lang ito ng mas malawak na kagamitan ng puwersa ng Ukraine para pigilan ang mga drone. Gamitin natin ang mga lambat ng pangingisda bilang halimbawa. Sa mga frontline, naglagay ang mga puwersa ng Ukraine ng mga lambat ng pangingisda para hulihin at pahintuin ang mga paparating na drone. Parang galing ito sa isang comedy sketch, pero laban sa ilang uri ng drone, napaka-epektibo nito. Ang mga fiber optic na drone ay partikular na naapektuhan ng ganitong depensa. Ang mga drone na ito ay may kable na nabubunot habang lumilipad. Hindi mo ma-jam o maloko ang signal dahil direkta ito sa drone. Madalas napupulupot o napuputol ng lambat ang kable ng drone, kaya ito ay nawawala sa eksena. Maging ang ibang drone ay naging kapaki-pakinabang sa paglaban sa walang katapusang kawan. Nakagawa ang mga Ukrainyano ng simpleng FPV drone na pumuputol ng fiber optics. At ngayon ay may drone na may kargadong shotgun na rin sila. Ginagamit ito para literal na pasabugin ang mga kalabang drone sa ere
Tapos meron ding solusyon na halos walang gastos pero nakakagulat na epektibo. Mga baril at putok ng machine gun. Ginagamit ng magkabilang panig ang mga ito para pabagsakin ang mga drone sa ere. Hindi ito laging maaasahan. Pero hindi kailangan ng infrastruktura, mahal na sistema, o espesyal na pagsasanay bukod sa alam ng mga sundalo. Ang masalimuot na version nito ay mga hanay ng sabay-sabay na rifle. Mga sistemang improvised para sabay magpaputok ng maraming baril sa isang target. Nag-deploy ang Rusya ng mga sasakyang may mobile na anti-drone na baril at automatikong armas na nakakabit sa chassis na may espesyal na anti-drone system. Di man kasing sopistikado ng sa kanluraning militar. Gumagana pa rin sila at pwedeng gamitin ngayon. Kabilang sa pinakamalikhain na solusyon ang armor denial, kung saan parehong tinakpan ng Ukraine at Rusya ang kanilang mga tangke at nagdagdag ng armor. Nagsimula ang proteksyon bilang simpleng metal, tapos naging mga kawad at tubo. Pumipigil ito sa drone na makalapit sa tangke at maghatid ng pampasabog. Pagkatapos, may isa pang kakaibang hakbang. Napansin ng puwersang Ukranyano na tinakpan ng lumang gulong ang estratehikong bomber ng Rusya bilang pansamantalang proteksyon sa drone. Nang di gumana, nagpinta na lang ang Rusya ng mga gulong sa kanilang eroplano. Aminado silang talo kaya pintura na lang ang ginamit nila imbes na totoong gulong. Kahit ganoon, maaari pa rin itong maging epektibo laban sa makabagong sistema. Pero bago namin ipaliwanag, paano mo nalaman? Ang Military Show ay araw-araw gumagawa ng bagong video para bigyan ka ng pinakamahusay na pananaw sa mundo ng geopolitika at kagamitang militar. Pindutin ang subscribe para laging una sa balita. Parehong dinisenyo para manlinlang ang paggamit ng pain at pintura o ibang low-tech na sistema. Ngunit magkaibang aspeto ito ng pagmamanman. Sa isang banda, may human operator na gumagabay sa FPV drone para tamaan ang target sa malapitang distansya. Epektibo ang paggawa ng makatotohanang pain dahil nalilinlang ang operator na akala niya ay totoo ito. Kung hindi, babalik tayo sa problemang pagdududa na nagpapabagal at nagpapahirap sa operasyon para matukoy ang pain. Para hindi masayang ang mahalagang bala o drone sa mga bagay na walang panganib. Sa kabilang banda, may aspeto ng computer. Ang visual guidance at machine learning systems ay sumusubaybay sa mga target batay sa paunang ideya ng itsura ng mga ito. Ang pagkakaroon ng mukhang totoong pain ay nagiging dahilan para markahan ito ng mga sistema bilang target at hikayatin ang operator na suriin ito. Ngunit ang paggamit ng camouflage o kakaibang bagay gaya ng pinintang gulong sa eroplano o pagtatakip sa tangke ay kabaligtaran ang epekto dahil binabago nito ang normal na hugis ng sasakyan. Maaaring hindi mapansin ito ng sistemang umaasa lang sa visual processing ng makina. Kaya, ang tanging paraan para matukoy ang totoong target ay gumamit muli ng mata ng tao para malaman kung alin ang totoo. Gumagana ang low-tech na sistema dahil nagsasayang ito ng oras, pera, at resources. Kaya napipilitang maglaan pa ng mas marami ang magkabilang panig. Dahil dito, madalas mura at simple lang ang pinaka-epektibong solusyon laban sa mga drone. Lubos na nabago ang estruktura ng ekonomiya ng digmaan kumpara sa dati noong pagpasok ng siglo. Ang precision-guided na drone o interceptor missile ay $milyong. Samantalang ilang libo lang ang inflatable na plane. Kapag pinoprotektahan mo ang sarili laban sa mga drone na nagkakahalaga ng $1,000 hanggang $10,000 bawat isa, nagmumukhang katawa-tawa ang mahal at high-tech na solusyon kumpara sa mas simpleng alternatibo. Bakit gagastos ng $100,000 sa laser system o $1,000,000 sa air defense missiles kung pwedeng makuha ang halos parehong epekto gamit lang inflatable na pain at mga lambat pangisda na mas mura? Kaya patuloy ang US sa paggawa ng microwave na sandata na kayang sirain ang drone mula malayo sa pamamagitan ng paggulo sa mga sistema nito. Sa teorya, milyon-milyon man ang halaga ng kagamitan, kuryente lang ang power source at walang bala. Bubuksan at itutok mo lang ito sa mga drone. Pero dahil wala pa ang mga high-tech na sistema na sinusubukan pa lang at maaaring di magamit sa loob ng ilang taon, kailangan ng Ukraine ng opsyon sa depensa ngayon, naggawa sa madaling makuhang materyales na madaling palitan. Yan mismo ang dahilan kung bakit napaka-epektibo ng mga inflatable na plane. Mura, maaasahan,
at napakarami ng supply, kaya isa na silang sariling yaman. Gumagana rin ang prinsipyong pang-ekonomiya ng drone warfare sa kabilang banda. Ginagamit ng Ukraine at Rusya ang mga drone para pahinain ang ekonomiya at industriya ng bawat isa. Mas mura at mas madaling gawin ang mga drone kumpara sa karaniwang kagamitang militar. At dahil kulang sa mga high-tech na depensa laban dito, palaging banta ang mga ito sa mga pasilidad militar. Hindi lang sa front lines, kundi posibleng daan-daang milya pa ang layo mula rito. At sa ganitong antas, mukhang nangunguna ang Ukraine. Nakapag-develop ang Ukraine ng mga drone na kayang umatake ng daan-daang milya sa loob ng Rusya, na sumisira ng imbakan ng bala at mga pasilidad ng enerhiya tulad ng refinery. Batay sa estadistika ng huling bahagi ng 2025, nagdulot ang drone operations ng 18% pagbaba sa kakayahan ng Rusya na magproseso ng langis. Gayong umaasa ito sa pagproseso at pag-export ng gas at langis para sa halos 40% ng kita ng pamahalaan. Malaking dagok sa kakayahan ng Rusya na ponduhan ang digmaan ang halos 1/5 pagbawas nito. Hirap na ang Rusya sa dami ng naipong pagkalugi. Tinataya ng ulat ng CSIS na ang Rusya ay nakaranas ng humigit kumulang 1.2 milyong kaswalti sa Ukraine, kabilang ang hanggang 300 at 25,000 namatay na sundalo mula Pebrero 2022 hanggang Disyembre 2025. Dahil dito, bumibilis ang trend at bawat taon ay malamang mas madugo kaysa sa nakaraan. Siyempre, may isa pang problema dahil wala nang gaanong tao ang Rusya na maaaring piliting sumali sa digmaan. Tampok ang unang bahagi ng 2025 dahil hindi nakapagsanay ang Rusya ng sapat na sundalo para mapunan ang mga kaswalti. Dahil sa matinding kakulangan ng tao, opisyal na nagpatupad ang Rusya ng buong taong conscription simula Enero 2026. Mas pinahirap ng bagong batas para sa mga conscript na umiiwas sa draft o umaalis ng bansa bago magpatala sa serbisyo militar. Maaaring ito ang dahilan ng pagbagal ng bilang kahit saan at kung bakit ang tagumpay sa labanan noong 2025 ay tungkol lang sa maliliit na lugar o ilang baryo. Kulang ang tao ng Rusya sa frontline kaya hindi sila makausad ng malaki. Kung magpatuloy ito, posibleng mangyari ulit sa 2026 na parehong bilang ng nasasawi ang manatili o bumaba habang kumukonti ang sundalong nalalagay sa panganib dahil sa digmaan at pagdami ng operasyon ng drone. Mas nagiging karaniwan ang mga drone at mas kaunti ang taong kailangan para magpatakbo nito. Sa madaling salita, ang digmaan sa Ukraine, gaya ng nakikita natin, ay kinasasangkutan ng napakaraming drone sa magkabilang panig na sinusubukang makakuha ng kalamangan sa pamamagitan ng pagtulak sa mga mahihinang bahagi. Ang 800 milyang frontline sa Ukraine ay maluwag o hindi siksikan dahil na rin sa katotohanan na karamihan ng labanan ay isinasagawa ng mga semi-automatikong sistema na naglalalaban-laban, kung saan ang tradisyonal na kagamitang militar ay ginagamit na lamang para sa target practice. Ito ang konteksto kung bakit matalino ang estratehiya ng paggamit ng pain ng Ukraine. Hindi lang taktikal, kundi bahagi ng mas malawak na kampanya ng ekonomikong pagkaubos. Tuwing pinapaputukan ng Russia ang isang pain, pinipili nitong huwag tirahin ang tunay na target. Mabilis maubos ang bala na ilang buwan palitan ng pabrika, gasolina pa'y kulang, at nahihirapan ang mga drone operator at command center na kapos na. Ang kabuang epekto nito ay unti-unting humihinto ang makinarya ng militar ng Russia mula sa loob mismo. Hindi sa purong lakas militar na nanalo ang Ukraine. Nagwawagi sila dahil mas matalino, mabilis, at madaling mag-adjust kumpara sa kalaban. Mas malakas ang militar, pero kulang sa abilidad mag-adjust. May lamang ang Russia sa kagamitan, tauhan, at industriya sa simula ng digmaan. Pagkalipas ng 3.5 taon, sistematikong nabawasan ang mga kalamangan dahil sa inobasyon ng Ukraine, suporta ng kanluran, at krisis sa loob ng Russia. Nagbubukas ito ng mahalagang tanong tungkol sa kinabukasan ng digmaan. Ano ang mangyayari kapag magbanggaan ang AI at autonomong sandata? Sa aral na itinuro ng Ukraine sa buong mundo, parehong panig ay may AI-enabled na sistema ng pagtutok, pero gumagamit din ng lambat at pain. Mas madalas pang manalo ang lambat at goma kaysa AI system. Hindi dahil walang halaga ang teknolohiya, kundi dahil kapag sobra ang pag-asa rito,
mas nagiging epektibo sa gastos ang mga low-tech na sistema. Lalo itong totoo sa mga autonomous na drone swarm. Kung ang isang drone swarm ay nakaprogram na tumarget ng particular na mga signature o profile, at ang mga signature na iyon ay sinadyang ginaya sa buong labanan, nagiging hindi gaanong epektibo ang grupo ng drone sa pagtupad ng kanilang misyon. Nauuwi tayo sa ganitong sitwasyon. Mamahaling sistema ang tumutugon sa murang pain, pero nakakatakas pa rin ang tunay na target, ang tagumpay ng Ukraine sa paggamit ng mga low-tech na solusyon sa panahon ng mga high-tech na sandata ay nagpapahiwatig ng isang malalim na bagay tungkol sa kalikasan ng labanan sa ika-21 siglo. Hindi ito tungkol sa pinaka-advanced na teknolohiya, kundi kung sino ang mas epektibo, mas mura, at mas mabilis magpadala kaysa sa kalaban. Kapag napansin ng Rusya ang nangyayari, huli na dahil nakagastos na sila ng bilyong rubles sa mga balang walang totoong target. Maraming oras ang nasayang ng drone operator sa maling impormasyon, kaya nagkaroon ng puwang sa depensa na kulang ang mapagkukunan para punan. Ang sandatang 100 taon na, nang isama sa modernong lohistika at distributed na produksyon ay naging malaking suliraning estratehiko ng Rusya. Salamat sa panonood. Kung gusto mong malaman paano nakakagawa ng drone ang Ukraine, panoorin ang video na ito. Para updated sa labanan ng Rusya at Ukraine at iba pang geopolitikang balita, mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na videos.